Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa karapatang pantao. Ang layunin natin ngayon ay nabibigyang linaw ang halaga ng karapatang pantao. Pangalawa, natutukoy ang bawat aspetong halaga ng karapatang pantao. Ano nga ba ang karapatang pantao? Ang karapatang pantao ay mga pamantayang moral o kaugalian na naglalarawan ng mga tiyak na pamantayan ng paggawin ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal sa batas, munisipyo at batas ng pandaigdigan. At ang karapatang pantao ay tumutukoy sa payak ng mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao. Kabilang sa mga halimbawa ng mga karapatan at mga kalayaan na karaniwang iniisip bilang mga karapatang pantao ang mga karapatang sibil at pampulitika tulad ng karapatang mamuhay at kalayaan sa pagsasalita at mga karapatang pagkakapantay-pantay sa harap ng batas at mga panlipunan, pangkalinangan at pagkabuhayan, karapatang kasama ang mga karapatang makilahok sa kalinangan, karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanap buhay at karapatan sa edukasyon. Ito ang ilan sa mga pangkarapatang pantao. At ito ang iba pang karapatan at kalayaan na nararapat na matanggap ng mga tao. Kalayaan sa pagsasalita, pagkapantay-pantay sa harap ng batas, karapatang makilahok sa kalinangan, karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanap buhay, karapatan sa edukasyon. Tatlong uri ng mga karapatan. Una, natural rights. Pangalawa, constitutional rights. Pangatlo, statutory rights. Ang una ay natural rights o mga likas na karapatan sa Tagalog. Ang ibig sabihin nito ay ang mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. Tapos karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. So ibig sabihin ng natural rights o ang mga likas na karapatan ay ginagamit upang tukuyin ang mga karapatan na pagmamay-ari ng tao dahil sa kanilang kalikasan. Ang ganitong mga karapatan ay hindi nakasalalay sa mga batas o kaugalian ng anumang partikular na kultura o pamahalaan. Ang mga ito ay nilalayong maging universal, pangunahing at hindi maiaalis. Halimbawa, karapatang mamuhay, karapatan sa kalayaan at ang huli, karapatan sa pagmamay-ari ng ari-arian. Pangalawa ay constitutional rights. Mga karapatan sa konstitusyon, mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. Karapatang politikal, kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Pangalawa ay karapatang sibil, mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiyasiya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais ng hindi lumalabag sa batas. Pangatlo, karapatang socio-economic, mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagyan ng mga individual. Ang pang-apat na karapatan ay karapatan ng akusado. Mga karapatan na magbibigay proteksyon sa individual na inakusahan sa anumang krimen. Ang mga karapatan sa konstitusyon o constitutional rights ay binibigay sa mga individual sa bisan ng kanilang mamamayang barko o paninirahan sa isang partikular na bansa, samantala ang mga karapatang pantao ay likas at pinanghahawakan bilang mga katangian ng pagkatao ng tao. Ang mga karapatang pantao ay parehong abstract at practical. So, yun. Ang huli
ay statutory rights, mga karapatan sa batas, mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas, karapatan ng makatanggap ng minimum wage. Ang mga karapatan ayon sa batas ay mga karapatan na binibigay sa mga individual o grupo sa pamamagitan ng batas o batas ayon sa batas. So, ang mga karapatang ito ay nilikha ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpasa ng isang batas at maaari rin itong amedyahan o pawalang bisa ng pamahalaan. So, ibig sabihin ng karapatang sa batas ay binibigyan ng bawat isa na magkaroon sila ng sariling opinion o sariling decision sa buhay. Yun ang statutory rights. At maraming salamat sa pakikinig.